maganda po yung mga lyrics ng awitin, ano? Kung paano the Lord make us one and united with Christ. Okay po? Sabi ko, parang pwede na akong tumayo eh, no? So, magkaganon pa mga kapatid, kaya iniksiyan ko kay Cesar yung sermon. Kasi makapa yung awit, iniksi yung sermon. So, ang pamagat po ng ating sermon ngayong umaga ay let us labor for the Master. No? So, this will be a very short message. Ano? Mga isang oras ay makina tayo. Ano? Sige po. Okay, next po. Meron dito na sabi a place for everyone and every personality in the working world. Meron daw isang lugar na pwedeng ang lahat ay maging kabahagi sa kanyang gawain. Ano? At kung tayo ay makikibahagi sa gawain ito, next, ay kailangan natin ng training. No? Alam niyo po, sabi dito, any kind of job or skill requires training. Kaya yung iba kapag nag-aaral may OJT pa. Ano po? Pero mahalaga, tapos kapag nagtatrabaho ka na, malaging may training. Nagbibilang ako ng training for the last, I'll be turning 20 years in service sa DepEd. No? By next year. Ano ko na din pala. No? I started teaching in 2005. But I started 2006 in DepEd. So, next year, 20 years na. Pwede na mag-retiro. Kasi naka 20 years na. Iniisip ko ilang training ang natin for the last 20 years. Tinignan ko yung aking EPS. Nagbisita ako, kaya sabi ko, madami na pala. More than 200 trainings na. Ano? At tanong ko, yung pinagbago mas doon sa pagtuturo. Ano, mga kapatid. So every job or skill, gusto natin na maging mahusay dito, it requires training. Kagaya ng sa ating Panginoon, ang mga apostol, yung kanilang training, parang on the job na sa ating Panginoon. And I will bring you back to a story doon sa banal ng sulatan kung saan nagtanong yung mga alagad. Okay, next nga po. It is the story of the blind man healed. Alam ko kung alam niyo ito, masusupungan natin sa Aklat ng Juan, chapter 9. Nabasa niyo na po ito, tanda na mga kapatid. Ayan, sana po ito tandaan ninyo. Para lang yung mga kabataan, ano? Kailangan ay mag-ML palagi. Sabi sa mga kabataan kanina, mag-ML. Magbasa palagi. Ano? O magbasa lagi. No? So it was, simulan natin sa chapter 9 verse 1. Sabi doon, now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. No, nakita ng ating Panginoon may isang bulag na matagal na o pinanganak sa bulag. Pag ako'y nakikipagkwentuhan doon sa mga estudyante namin na nasa SNED at bulag, sabi ko, may nakikita ka ba? Sabi yung bata sa isang bulag nga po ako. So, mali nga yung tanong ko. No? I mean, kapag tayo pumikit, mga kapatid, ang nakikita natin, ano nakikita natin? Madilim. Pero sabi niya, hindi po madilim na madilim. May iba daw na, may kaunti pa siya kanina. Pero meron naman ako nakausap na bulag, wala daw talaga. Ano mga kapatid? Sabi ko, ano nga kaya ang pakiramdam nung bulag na kinausap ng ating Panginoon na ito ay mula pagkapanganak. Tuloy natin yung storya. Verse 2. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Nakita nyo, yung mga alagad nagtanong sa ating Panginoon, Panginoon, sino may kasalanan? Kung bakit sa pinanganak na bulag? Siya ba o yung magulang niya? Diba mga kapatid? Judgmental yung titignan natin, no? Sino nga kaya ang may kasalanan? Pero maganda yung sagot ng ating Panginoon. And I would like you to reflect doon sa naging sagot ng Panginoon doon sa tanong
verse 3. Jesus answered, "Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him." Diba? So, hindi, kumbaga, tinignan ng Panginoon yung pagkakasala. At ang tinignan ng Panginoon ay yung mahayag sa Kanya ang Diyos. Diba? Tuloy pa natin. Ito, maganda. May ni-highlight na ako dito ng mga words. Sabi sa verse 4, continuation ito ng sagot ni Jesus, "I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work." Diba, mga kapatid? Ito yung may kinalaman doon sa paglilingkod, mga kapatid, ng ating Panginoon sa Kaniyang mga minamahal na mga tao, bakit siya inapunta dito sa lupa. Sabi nung naka-highlight dyan na tatlong salita, "I must work." Pag sinabing must, sa translation, kailangan. No? Kinakailangan kong gawin. Ano mga kapatid? Kinakailangan. Sunod natin. Yung sunod na sinalapuhitan na hinighlight natin, next, yung word na patulit. While it is day. Ano mga kapatid? Bakit kaya araw? Ano mga kapatid? Tapos may kasunod yan, yung hinighlight natin sa dulo, sabi doon, "The night is coming when no one can work." Sa panahon natin ngayon, nakakapagtrabaho ng gabi. Ang tawag, night shift. Kaya yung iba, nag-overtime. Pero this is a reminder mula sa ating Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, we must work kapag araw. No? Ang katawan ng tao ay hindi dinesign na magtrabaho sa gabi. Ano? Nung nilalang tayo ng Diyos, binigyan tayo ng 3 period dun sa 24 hours. May oras ng paggawa, may oras ng pagpapahinga. Ano po, mga kapatid? No? And then we have another hours para naman sa ating sarili kung anong gagawin natin. Kaya sa 24 hours, no? 8, 8, at 8, no? Kaya wala dapat masasayang na oras. Anong sabi ni Mrs. White sa kanyang sulat sa Testimonies for the Church? "The work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis under worse, discouraging, and forbidding circumstances." No, mga kapatid, nasa panahon pa tayo ng peace and prosperity. We're very fortunate sa panahon natin ito na tayo nakakapag-worship ng sama-sama. Nakalalabas tayo para ipadala ang mabuting pabalita ng kaligtasan. But mind you, my dear brothers and sisters, there will come a time na mahihirapan na tayo mangaral. Nangyari ito sa mga unang Kristiyano at ito'y mangyayari sa huling kapanahunan. No? Nakahula sa banal na kasulatan ng mga mangyayari ito. No? At magiging mahirap, pero sabi ni Mrs. White, we need to work in time of crisis. 212 countries in the world already ang napadalhan ng mabuting pabalita, mga kapatid, na mayroong mga Seventh-day Adventists sa 212 bansa. There are more countries na wala pa ang pabalita ng kaligtasan. And we need to work for it. Sabi dito, sa Matthew chapter 28 verse 19, we need to be reminded by the mission of the church. Anong sabi? "Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit." This is the mission of the church, mga kapatid. Gone are the days that we're just sitting sa ating mga upuan at tayo nakikinig ng sermon. We need to go out at
kailangan nating ipangaral ang mabuting pabalita ng kaligtasan. I'm very thankful and very grateful, mga kapatid, na ang ating iglesia will be celebrating the 100 years of our church. No? And we continuously support ang mga gawain ng iglesia at tayo patuloy na lumalabas. There will be up and downs. Ano, alam niyo mga kapatid, pagka binabalikan ko yung mga panahon na tayo nangangaral, gabi-gabi, tuwing Sabado ng hapon, naalala ko yung mga panahon na ang dami nating lalabas, tapos dumating yung panahon na susubukin tayo ng kaaway, manghihina ng kaunti, tapos pero tuloy pa rin tayo, mga kapatid. No? Sabi tayo ng iglesia ang nalabi, and we must continue. No? The mission na binigay sa atin. No? Gawin natin sila disciples. Bautismuhan sila. At ang sabi sa 28:20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Di ba mga kapatid? Napakagandang panghawakan yung pangako ng Diyos. Nakasama natin siya hanggang sa huling panahon. Di ba mga kapatid? Tinitingnan ko yung mga sinners natin kanina, sabi ko kay Ate Ivy, parang yung isang hanay natin ganun, pwede na natin paupuin lahat, seekers na. Tapos binibilang ko isa-isa kanina. Tama na pala natin ang mga kapatid. Ito po yung mga kapatid natin. Ako sabi ko nga, I always put premium doon sa naging karanasan ng ating mga nakatatandang kapatid. No? Sa amin, kapag may lumapit sa opisina na senior citizen, priority lahat. Hindi lang makikipag-usap sa iba, saglit lang po, excuse me, kailangan i-accommodate ang ating mga senior. Ano mga kapatid? Okay? Yung karanasan nila sa paglilingkod ay mahaba na at maging inspirasyon sana natin ng mga nakababata kung paano kanilang paglilingkod ay gayon na lamang. No? Sabi sa chapter 9 verse 5 ng John, this is the continuation of the story. As long as I am in the world, I am the light of the world. Kita niyo mga kapatid? Ang Panginoon, ang liwanag ng sanlibutan at siya'y mananatiling liwanag sa iyo at sa akin. We have a work to do and the work is ever changing. Gusto mo lang yung waiting. Gusto kong makita ito. The method of evangelism is ever changing. I-recall nga natin yung sa ating mga nakatatandang kapatid. Ano yung paraan ng pangangaral noon? Di ba mga kapatid? Ang naalala ko, nung maliit ako, magtotolda. Pero hindi 1 week. Matagal. Parang isang buwan yata yung pagtotolda. Tapos talagang ang daming umaattend. May nagbabato ng tolda. Merong lasing na pumupunta sa gitna. Ayun, may mga ganyang karanasan, mga kapatid. Pero nakakatuwa ko na sa pamamagitan ng mga karanasan ito, merong mga nabautismuhan at naging matibay na mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, the landscape of this world is also changing. Iba na ang sanglibutan talaga. And the method of evangelism must also be aligned dun sa kung anong meron tayo sa sanglibutan. Way back 1980s, walang cellphone. Tama ba, mga kapatid? Anong ginagamit namin komunikasyon? May telepono na. Yung teleponong bigano na. Alala niyo, mga kapatid, hintayin mong bumalik. Basta kang ulit babalik. Inainabot ko, mga kapatid. Hindi pa yung pinipindot-pindot na ganan. Tapos, ang communication, telegrama. Kung gusto mo ng NPC ngayon, mabilis, telegrama, medyo may bayad. Pero kung gusto mo ng magpadala ng sulat, yung snail mail na tawag ngayon ng mga kabataan, snail mail ang tawag nila. Pero during our time, that's the mix of communication. Hindi ko alam, 1-2 buwan bago dumating yung sulat. Kaya kung namatayan ka, nailibing na. Nang ilang araw na, wala pa yung sulat mo, mapapalitaan mo ka na. Di ba mga kapatid?
But it was in 1980s the first ever text message was sent. Ano mga kapatid? Lumabas na yung iba't ibang klase ng technology. At sa panahon ito mga kapatid, pati ang evangelism, ginagamitan na rin ng cellphone. Diba? Ganon kabilis yung changes sa landscape ng sanlibutan. Diba mga kapatid? And we need to adapt to that changes para mapaabot natin. Mas madali bang mangaral ngayon kaysa noon, mga kapatid? Mas madali o mas mahirap? Madali yung pamamaraan. Ang hirap abutin ng mga tao. Why? Fast-paced ang buhay, mga kapatid. 24 hours na trabaho ang tao. Hindi mo maabutan minsan sa bahay, bakit busy? No? So we need to adapt to the changes. Remember, mga kapatid, even the Israelites, they work for the manna. No? Inukuha nila ito. Tapos, ang mga disciples, they work also sa gawain ng Panginoon. Remember, pinakain nila yung 5,000 sa pamamagitan ng 2 isda, mga kapatid, at 5 tinapay. Sabi ko, sino kaya makakagawa sa ating mga kapatid dito sa campus? Nananalangin, kakain tayo, ang ulang lang natin ay 2 isda, tapos walang kanin, 5 tinapay lang. Ano, mga kapatid? Subukan natin ang Panginoon, diba mga kapatid? Okay, sabi dito, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Verse 2, give a serving to 7 and also to 8, for you do not know what evil will do on the earth. Ito ang malaking dilema natin sa gawain. Kapag tayo ay nagbigay, mga kapatid, ng mga pabalita ng salita ng Panginoon, ang kaaway ay nariyan din para may gawin. Remember yung story ng the sower and the seed. Ano mga kapatid? Kung saan na seed, depende ang tubo. Ano po? No? Gusto kong silipin niyo yung mapa ng Santa Cruz. No? Meron na tayo may nagtanong, no? Sabi nung I remember yung isang pastor, sabi niya, naligaw ako, hindi kasi makita sa Waze, sa Google Map, ang Santa Cruz. Sabi ko, meron naman kami ang pag-Google Map mo. Ayan. So, meron tayo sa Google Map, mga kapatid, Santa Cruz, Seventh-day Adventist Church. Tinitingnan ko yung mapa ng buong Santa Cruz kagabi. Sabi ko kayo, naisip ko lang, ito pinag-usapan namin ni Brother JJ, nag-mapping na ba tayo ng mga barangay na tayo'y nakapangaral na? Ilan po ang barangay ng Santa Cruz, mga kapatid? Ilan, mga kapatid? 26. Doon sa 26, ilang barangay na yung nangaral tayo? Tandaan nyo, mga kapatid? Tatandaan nyo? Mag-iisang taon na tayo. Ano, mga kapatid? 26 yung barangay. Kung isang taon kada barangay, ay di nakaulit na tayo. Ano? Pero ito yung challenge sa amin. No? Sabi ko kay Brother JJ, kailangan natin pag-mapping. Tignan natin aling barangay na yung nakapangaral tayo. Simula sa pagsamitan hanggang ano yung pinakadulo? Ugong. No, nangaral naman tayo sa Ugong, San Jose, San Juan, Bukal, mga kapatid. Now, nakapangaral tayo sa Duhan, galing tayo sa Galit, how about sa populasyon? Diba mga kapatid, populasyon 1, populasyon 2, 3, 4, 5, San Pablo Norte, San Pablo Sur. Sabi ko, kailangan ito ma-represent. Tingnan natin ang mga barangay kung ito ay atin ng napuntahan. May kaibigan pa tayo sa barangay ngayon. Mga kapatid, at sabi nga, tayo sa ating pangangaral, tandaan nyo mga kapatid, hindi lahat ng pangangaral natin ay mabunga. Ano po? Bakit? Ang sabi sa Revelation chapter 12 verse 17, and the dragon was enraged with the woman
And he went to make war with the remnant of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Alam niyo, minsan kapag tayo nasa rugok ng kasipagan ng paglilingkod, hindi ko rin alam bakit ba yung kaaway na yan ay napakagaling gumawa ng pamamaraan para yung init ng paglilingkod ay mabuhusan ng malamig. Diba mga kapatid? Kaya nga kanina, nag-uusap kami ng mga kabataan during sa lesson, walang ibang magbibigay sa atin ng lakas maliban sa Diyos. Kailanman hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, malakas ako, kaya ko ito. Dahil kung wala ang Diyos, mga kapatid, di natin kaya. No? Siya lang ang nagbibigay ng lakas sa atin. May nakabasa in The Vision of the Berries, mga kapatid. Doon sa isang vision ni Mrs. White, doon sa kaniyang aklat na The Gospel Workers, meron nakakaalam? May nakabasa? This was an 1892-1893 edition na libro ni Mrs. White. It's called The Vision of the Berries. Meron po? Ayan. So, salamat. Ano po? Basahin natin mga kapatid. Kwento ko na lang. Si Mrs. White, it was September 29, 1893. Naglalakbay sila and then may dumating sa kanyang pangitain. At ito'y may kinalaman doon sa isang area na mayroong mga berries. At sa kanyang pangitain, nakita niya na may mga berries na nahulog, mga kapatid. At kalahati ito ay kinain ng mga insekto at ng mga uod. Ang sabi niya, sayang. Mga kapatid, bakit ang mga berries na ito ay nahulog at ito ay kinain ng mga insekto na sana'y kinuha at napakinabangan, na sana ito'y nailigtas at hindi nabulok, mga kapatid. Ano kaya ibig sabihin itong vision of the berries? So tuloy, nabasa ko, mahaba sa basahin. Nasa dulo ka lang yung interpretation. Ano? So kaya alam ko na sa susunod. Pwede kong basahin yung part ng isang paragraph, nasa dulo na yung interpretation, mga kapatid. Ang sabi ni Mrs. White doon sa interpretation, marami ang lingkod ng Diyos na nagtutungo at nangangaral, subalit namimili ng mga berries. At may mga berries na hinog na nakalalaglag at napapabayaan na bubulok at kinakain ng mga insekto. Sabi ko, kung ako ay nagpo-contemplate doon sa interpretation ng kanyang pakitain, sabi ko, may ginawa ba kami ganun nilang pasama? Ano mga kapatid? So mahalaga na wala tayong itatangi, no? Wala tayong lalaktawan, no? Wala tayong pipiliin na ito lang. Sabi ko, kailan tayo nangaral sa Santo Angel? Ano pang kayo natin, Mrs. Church? Sur? Central, ganun sa church. Sur. Kailan tayo nangaral sa Santo Angel Sur? Anong taon? Mga kapatid. Baka hindi pa pinapanganak si Ate Basha at tayo nangaral. Diba mga kapatid? Sabi ko, mahalaga pala na balikan natin yung mga bagay na ito. And we need to plan ng mabuti ang ating mga pangangaral dito sa ating bayan. Walang ibang aasahan, mga kapatid, kundi ang ating iglesia. Hopefully, ang duhat ay makatulong natin later on sa pangangaral sa buong Santa Cruz. Ano po, malaki ang Santa Cruz, 26 barangays. Malaki ang mga para-barangay. No? Kailangan natin gumawa. No? Sabi ni Mrs. White sa manuscript, page 62, 1903, a great work is to be done. I am moved by the Spirit of God to say those engaged in the Lord's work that the favorable time for our message to be carried to the cities has passed by and this work has not been done. I feel a heavy burden that we shall now redeem the time. Opo, sasayangan siya dun sa panahon. No? Sabi ko,
gano'ng karami ang church. Hindi lang yung iglesia sa San Pedro, may marami-rami din pala sila doon. Ano po? Alam niyo, ang populasyon ng San Pedro ay malaki sa Cruz, pero halos 3 point lang o kalahati lang ang lupa kaya Cesar. Doon, ang tao, kung kami nag-aral sa population density ng San Pedro, 22 person per square meter ang bilangan. Sa atin, parang wala pang parang kaya ng square meter ng Santa Cruz na 1 to 2 person per square meter. So, ang laki ng diferensya, mga kapatid. So, there is a great work to be done also dito sa ating bayan. At hindi po kakayanin ng isa, dalawa lamang. Kailangan ang lahat ay makabahagi. Ang tanong, kailangan natin gagawin. No? Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. So ngayon pala ay kailangan na natin gawin. Madali ba, mga kapatid? There will be challenges, there will be crucibles, may mga tukso pa sa paligid, ano? Pero paalala sa atin ng ating Panginoon, hindi naman po kayo iniwan. Sabi niya, we're the whole armor of God. May panlaban na binigay ang Diyos sa atin. No? Ang tanong, sinusuot ba natin? Baka sinuot lang natin yung helmet, pero other parts of the body, hindi. No? Mga kapatid, gamitin natin ang mga bagay na ito. No? How are we going to share our faith, mga kapatid? Dami na natin pamaraan, nag-lista lang ako ng ilan. How to share your faith? Una, ginawa natin kung Sabado, we give Bible tracts. Tama, mga kapatid? Meron bang nilipad nung bumalik kayo? Nabasa. Ano kasi ulan. Pero meron kumuha, tas tinapon, mga kapatid. No, wala naman. Pero paano pag tinapon, mga kapatid, ang gagawin natin? No? Sabi ni Mrs. White sa kanyang sulat, sa huling kapanahunan, kahit ang mga libro ay magsasalita para ipadala ang pabalita. Ang pagbibigay nitong mga bagay nito ay talagang gawain natin. Pangalawa, small groups. Ginagawa natin ngayon, that's one of the strategy. With the changes ng landscape ng evangelism, small group na tayo, mga kapatid. No? Next, personal Bible studies. Meron na tayong mga grupo na nagba-Bible study. We pray for the people and we pray with people. Ipinapanalangin natin sila at nananalangin tayong kasama nila. Mga kapatid, kapag nakakita po kayo ng malungkot na tao, nakita niya sa inyo, gusto mo manalangin tayo, subukan nila po ang kapatid. No? Umagaan ang pakiramdam. I remember, gusto yung promotion for the last weeks sa DepEd ngayon. Ang daming umiiyak na teacher kasi hindi sila ma-promote. Alam niyo, pag pupunta sa aking lamesa, manalangin tayo. Ano, mga kapatid? Hindi lumuluwag-luwag ang loob. Sabi ko sa pupok ng Ecclesiastes, ang lahat ng bagay ay may tama ang panahon. Kahit pa paano, mga kapatid, no? Baka yun lang kailangan, we pray for them and we pray with them, no, mga kapatid. Send Bible verse via text or messenger or any means of communication, mga kapatid. Huwag niyong sayangin yung isang message na ang laman ng message ay K, hi, question mark. Paano mo yung manayari sa pag-ganyan? Question mark, tatlo. Tapos, letter K. Ano, mga kapatid, why not send a message containing a Bible verse? Baka nang dahil doon, I remember, mga kapatid, meron kaming isang request na activity. Kailangan ng budget. We need parang sponsor. Alam niyo ang ginawa naming technique? Every morning, merong nagme-message doon sa kinukuha naming sponsor at RT. Good morning po. Hopefully po okay kayo. Every morning. Every morning. Kaso may isa kami kasamahan nakalimot mag-send ng message for straight 3 months, Kuya Cesar.
Alam nyo, yung taong pinadadala ng message, pumunta sa opisina. At sabi niya, bakit po kaya walang message na dumating sa akin? O diba mga kapatid? Iniintay niya pala yung message na yun. Every day. At dahil sa message na yun, in-sponsoran niya yung aming isang program. At siya'y nagbigay ng pondo for that program. Sabi ko, what if ang sinesend natin every morning is a Bible text for a person? Baka mamaya, yun yung maging dahilan para mas maging malalim yung kanyang relasyon. Kung hindi niya kilala ang Panginoon, ay mas makilala niya ang Diyos. Diba mga kapatid? Pili tayo ng isang tao, baka pwedeng gano'n. Next, live a godly life. Ayaw niyo kung Bible study, make yourself a living Bible study. How? Mo'y ayaw na ayaw sa tulong ni Kristo. Yan yung mga Adventist. Mababait yan. No? Yan yung mga Adventist. Hindi yung kumakain ng mga masama sa katawan. Diba? Yan yung mga Adventist. Hindi nagmumura yung mga yan. Diba mga kapatid? Yan yung nakikita sa ating pamumuhay. And of course, we need to have family devotions. As much as tayo ay lumalabas, dinadala ang mabuting pabalita sa labas, huwag din natin kalimutan ang ating sambahayan. Mga kapatid, no? We are giving Bible study outside sa ating mga kaibigan, pero yung ating mga mahal sa buhay, nakakaligtaan naman natin. Ano po? So, hindi kaya fewer slides. Ano pa mga kapatid? Sabi dito, anyone can be a soul winner. Walang magdadahilan, bata pa ako, matanda na ako, hindi na ako manangarap. No? Anyone can be a soul winner. Learn your Bible better. Basahin po, dapat meron kayong time talaga sa pagbabasa. Strengthen your faith, and we need to grow God's kingdom. And we need to be part of it. Anong sabi kanina yung sa Bible verse na binasa ni Brother JJ sa, ano nga po yung Bible verse? Sa akin, hindi ko na pinakita. Ano yung Bible verse kanina na binasa ni Brother JJ? Proverbs chapter 11 verse 30. Sabi dito, this is the last sentence or phrase doon sa Bible text. Sabi doon, and he who wins souls is wise. Diba? Ang pantas ay mahanap ng kaluluwa, mga kapatid. No? So we need to share our faith, we visit our neighbors, we reach the heart of the people, we grow close to the people, we sympathize, we pray, we do good, then we open the Word of God. No? Remember mga kapatid, don't ever neglect the power available. Minsan, kung close mo kaibigan, kailangan mo lang ipag-usap sa kanya, you empathize with him or with her, is makita niyo yung connection together. No? Sabi doon sa Remedy for Laodicea, ito yung isang kalalagayan ng iglesia sa uling panahon. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, and poor, blind, and naked. Alam niyo mga kapatid, kapag dumating sa punto na ganito ang iniisip natin, wala naman akong kailangan, okay lang ako. Ano mga kapatid? Yung pakiramdam mo, you are good, wala akong kailangan, relax lang ang buhay, baka mamaya, malayo tayo sa Panginoon. You know? That's why God is calling us. Sabi ni Mrs. White, God calls upon every church member to enter His service truth that is not lived, that is not imparted to others, loses its life-giving power and its healing virtue. Narinig natin ang salita, anong ginawa natin, mga kapatid? No? No?
Remember the story between Apollo and Pablo? Naalala niyo po? May nakaalala sa lahat ng unang kwento? Yung storya na nagkakaroon ng problema ang simbahan. Nagkakahati-hati, kay Pablo ako, hindi kay Apollo ako. Diba mga kapatid? Ano sagot ni Pablo? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kita niyo mga kapatid? No? Siya yung nagtanim, si Apollo yung nagtubig, pero sino ang nagpabunga? Ang Panginoon. Day in, day out, gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon. At at the end of the day, mga kapatid, panalangin natin na ang Panginoon ang gumawa sa puso ng ating mga kaibigan na pinadadalhan ng mabuting pabalita. Jesus is coming very, very, very soon. And just like Proverbs 11:13 tells us, no? And he who wins souls is wise. Ang patas ay humahanap ng kaluluwa. At tayo nananampalataya sa pamagitan ng karunungang ipinagkaloob ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay may takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nananaman tayo na ikaw at ako'y pantas sa Panginoon. Bahagi ng karunungang ipinagkaloob na ito ay humanap tayo ng kaluluwa. Maraming aanihin. That's the harvest kailangan natin anihin mga kapatid. Subalit kakaunti ang mga ani. Ikaw at ako ay dapat magkakasama. And together, sabi ng title ng ating pag-aaral, ano yung title ng ating pag-aaral mga kapatid? Ano yung title ng pag-aaral natin? Ayun, pulitin. Ano yung title mga kapatid? Tapos na atin. Ano yung title? Diba? Nakalimutan na agad. Sabi ng title, yung lesson natin. Makakalimot ang mga anak ng Diyos. Let us together labor for the Master. Na mga kapatid, nawa, sa Sabadong ito, maging paalala sa atin, ikaw at ako, bata matanda, anuman ang kalalagayan natin, we have part. Need you para sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa walang araw nito ng Sabat.
Sa naming Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa banal na araw nito ng Sabat, na kami po, bilang mga magkakapatid, naririto, nakadinig ng iyong mga salita. Salamat sa mabuting pabalita ng kaligtasan. At samantalang, Panginoon, kami naghihintay sa iyong malapit ng pagdating. Alam namin na kami bilang iyong mga anak ay iyong inatangan ng isang malaking responsibilidad. Ipadala ang mabuting pabalita ng kaligtasan sa sanlibutan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Magamit ang bawat isa sa amin na maging pagpapala at instrumento ng iyong mabuting pabalita. Madala namin ang iyong mga salita sa mga taong aming nakakasalamuha. Tulungan ang bawat isa na magkaroon ng kalakasan sa aming mga sarili. Buksan ang puso't isipan ng mga taong aming makakasama na ang iyong pabalita ng kaligtasan ay para sa lahat. Makita nila na ikaw ang Diyos ng buhay, na gagawa sa kanilang buhay at magbibigay ng katiwasayan sa kanilang buhay na hinaharap. Pagpalain kami, O Diyos, na sama-sama. Ikaw ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Ang iyong presensya ang manatili sa bawat isa sa aming patuloy na paglakad sa sanlibutan ito at paghihintay sa inyong malapit ng pagdating. Ang basbas ng langit ang sumaamin sa mga sandaling ito at ang iyong pagpapala ang patuloy na dumaloy sa bawat sambahayan sa aming pong magkakapatid. Tulungan ang bawat isa at tumayo kami ng may kapayapaan sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Ito'y aming hinihiling sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.